Sa ating buhay po, may tatanong ako. Ang pintuan po, gaano po kalaga sa ating buhay? At ang pintuan po, kung walang pintuan, ang pintuan po ay napakahalaga sa pang-araw-araw nating buhay. Kung wala ito, hindi tayo makagalaw at limitasyon lang ang ating galaw. So, buksan po natin ang ating Biblia, John chapter 10, verse 7 to 9. Verse 7 po, Then Jesus said unto them again, Verily, verily, I say unto, I am the door of the sheep. Nasabi mo ng Panginoong Jesus, ako, katotohanan, akong pintuan. Sabi niya. Sa verse 8, all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Yung po kanong nauna sa kanya ay mga magnanakaw at mandulugas. Kaya hindi siya pinababayaan, ay hindi pinakikinggan ng mga tupa. At ang verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Ito po yung parables po ng Panginoon Kristo nung panahon po ng sa Middle East. Ito po yung panahon ng mga tupa, yung nagpapastol. Kung nagpapastol na ito, ay pag pumunta sa isang lugar, gagawa sila ng kulungan. Doon, paggabi, nilalagay nito mga tupa. Bakit? Kasi po, paggabi, nandoon po mga wolf. Kahit na ikaw ang tao, lalapahin ka ng mga wolf. Ang dami nila paggabi. Wala sa nila, kundi pag ikaw lang mag-isa, lalapahin ka. Kasi tumanda ko sa Saudi Arabia, alam kong ikwento. Almost 40 years ko sa Saudi Arabia. Punta ako ng Jordan, pabalik na naman Riyadh. Ganun doon pa yung trabaho ko. So, nakikita ko yung nagpapastol ng tupa. Bakit tayo inantulan ng Panginoon sa tupa? Di ba, palagi pong yung parables niya, palaging tupa ang ginagamit niya. Bakit hindi ginamit yung kamelyo? Bakit hindi ginamit yung mga kambing? Bakit tupa ang ginamit niya? Kasi po, inantulan tayo ng Diyos sa mga tupa sa Biblia. Dahil ang mga tupa ay may mga katangian na pansin sa pansin po. Sumasalamin sa relasyon ng tao at ang Diyos. Kasi po, isa rito ang pangailangan ng patnubay ng tupay. Ang mga tupa ay kilala sa kanilang pagiging walang direksyon. Kadalasan nawawala kapag walang silang pastor. Kagaya po natin, kung wala po tayong pastor, tayo po yung naliligaw. Hindi natin alam kung tayo pupunta. Ganito yung parables ng Panginoon Yesu Cristo. Ang bawat isa po ay kanya-kanya. Kanya-kanyang lakad. Di ba yung mga tao ganon? Ang pagiging mahina at defenseless. Hindi pwedeng ipagtanggol ang sarili ng mga tupa. Alam niyo, ang tupa mabait, pero wala silang alam. Yung angkin ko na yung sa palasyo, yung magkakasal, nagano siya ng mga tupang religion, kumisan 500, 200. Ang tupa, pag pinapatay, sumusunod lang. Pero hindi siya gumagalaw. Umiiyak lang siya. Ganun po ang tupa. Hindi siya nagrereklamo. Basta ang tupa ay umiiyak. So, sa atin, tayo po, bilang Kristiyano, ang pintuan po
pag nandun na po ang pintuan, nagawa na po yung bakod. Hindi lang po yung bakod na yung bakod, temporary lang yung bakod na ginagawa ron. Kasi pumupunta siya sa mga lugar na maraming tubig, maraming mga damo. Kasi sa bansa Saudi Arabia, walang damo. Makita mo disyerto ngayon, the wilderness. So ipakita ng Panginoon, so, gaya po natin na paggabi, linalagay yung mga tupa doon. Doon sila. At ang magbabantay ng mga tupa ay nandoon sa pintuan. Yun ang ginagawa niya. At nakaupo doon sa pintuan ng mga tupa. Ganun po ang ginagawa sa bansa Saudi Arabia, sa Middle East. Sabi nga rito, ang pintuan po ay napakalaga sa ating pang-araw ng buhay. Bakit kaya importante ito sa ating buhay? Kasi po, ang pintuan, napaka-importante for everyday life. Kung walang pintuan, saan tayo? So, hindi tayo pwede makagalaw and difficult to work for everyday life. Sabi rito, in John chapter 10 verse 9, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Siya po daw, siya ang pintuan. Siya po may sabi nito, ako ang pintuan, sabi niya. Na, if you choose to enter in, shall be saved. And shall go in and out and fulfillment of life. Number 1 po, I am the door. I-claim niya po, siya ang pintuan. Ano ibig sabihin to? Jesus meant that if it is the way of access and opportunity. Ano po yung access? Access to whom? Opportunity to what? Yung pong access to the Godfather. Yung opportunity, yung po ang the salvation. The salvation po, ang opportunity. For salvation, notice that in this sense, he does not say he is a door, but one of the door is, he said, statement in exclusive, I am the door. I am only way to access. Siya lang po ang pintuan, wala nang iba. So po, napakalaga sa ating buhay. Kung hindi tayo makalakad doon sa pintuan na ito. Because, why? Because of sin. Man is separated from God and condemned. Only through Jesus can return to God. That's why we said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Ako lang katotohanan at ang daan. At walang makaparoon sa kundi lang ako. So, through me, by me. By John 14:6 po yun. Only Jesus can human being be reconciled. Si ang Panginoon lang ang makapagnumbalik sa Diyos. At wala nang iba. Kaya po, at sinabi niya, binabalik niya na, I am I am the door, sabi niya. Katotohanan, akong daan. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po sinasabi sa the Bible says in Romans chapter 5 and 8:1. Sinabi sa chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan, meron tayong kapayapaan
sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Siya lang po. At chapter 8, verse 1, ngayon nga'y wala nang katulan ng mga kay Kristo Jesus. Tayo po hindi na na-condemn. Wala nang katulan kung nasa kay Kristo ka. Hindi na ma-judgment. Ang pangalawa po, una po, I am the door. Pangalawa po, if anyone enters to me, he will be saved. Kung papasok tayo sa Kanya, maliligtas ka. Sinabi po rito na kinikilala mo ba that Jesus is the door? It's not enough. This does not make us access to God and have a salvation. For it is the necessary to take a step and enter through. If being close to the door is not also enough. Example po, halimbawa, 5 minutes ka ay 5 centimeter ka sa pintuan. Yung isa naman, 5 kilometer siya layo sa pintuan. Ano po ang mangyayari? Nothing. You must pass the door. Even though 5 centimeter ka doon at 5 kilometer ka, pareho silang hindi makakaligtas. Dahil po, by step forward, you can pass the door. Even though, si Jesus Christ po. Di po, he did not enter through, recognizing that Jesus is the Savior and having sympathy, for it's not enough. It is necessary to commit to Him faith and relationship. Ayan po, dumaan tayo sa sumpat para magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Wala pong ibang daan o access kundi lang siya. He is the opportunity for all people. And all circumstances, He offers the salvation. Now, imbitahan kayo ng Jesus, na ating Panginoong Jesus, na lumapit sa Kanya at pumasok sa Kanyang sampintuan for eternal life. Question, tanong po, have you walked through the door or are you close only to the door? Dalawa lang po yun. Kung lumakad ka sa pintuan, papas ka sa pintuan, o lumapit ka lang. Siyempre tayo, tinanggap natin, ay pumasok na tayo sa pintuan. Hindi yung magkalapit ka lang, hindi pa pumasok. Pangalo po, may silang po, sabi ko yung pastor. Will go in and go out, find pasture. Hindi po context na ito ng John chapter 10:9. Jesus is comparing the relationship with us, with disciples, to the relationship of shepherd with his sheep. Ito po ang relasyon ng pastor at ang mga tupa. Ang pinapastoran na tupa. In verse 7 po, he claims to be the gate of the sheep. Pineclaim niya po na siya ang pintuan ng mga tupa. To enter then into the fold, it is necessary to pass through it. That is the church, which is the of Jesus Christ. Ship. Kailangan po, yung fold po, yun yung church. Tayo. Ano pong ibig sabihin na what does it mean to enter and live Jesus' fold? Ano pong ibig sabihin na pumasok at umalis doon sa fold na yun? Ito po yung pinag-usapan po natin about
go in and go out. Jesus meant that the sheep could not be accommodated to the comfort of safety of the fold. Ang mga tupa po, hindi po standing lang dito. Paano ma-fulfill ang iyong function kung ayaw tayong lumabas dito? So, tayo lumabas upang magkaroon po ng mga mag-function yung sarili natin. Hindi lang to dito nakaupo. Ito hindi nasabi dito. Kaya, yung mga pinsan natin, mga kapatid, o mga malapit sa atin, mga relatives natin, kailangan po, isama natin sila. Hindi lang tayo nakatanggap ng pagpapala at kaligtasan. Kailangan po, sila din na maisama natin sila. As with real sheep, he would lead them outside the fold where they would find pasture and could run and feed of rest. Siya dinadala po sa labas upang, kasi po, ang mga tupa, pag umaga na, bubuksan niya po yung mga pintuan. Sisipulin niya gano'n, no? Tapos, nung makita sila, yung marinig, yung pagtawag ng shepherd, pupunta na at susunod. At yung mga tupa, mauna yung shepherd. Kung saan siya pupunta, doon sila. Ganon din po tayo. Pag tinawag tayo ng Panginoon, ang mga salita niya, tayo sumunod. Dahil binigay po ang masalita ng Diyos sa atin. Na maintindihan natin to. Kaya tinatawag tayo sa pangalan. Alam niya ng Diyos. Di ba? Alam niya ang pangailangan natin. Dahil siya ang pastor natin. Di ba yung mga tupa, yung mga pastor, alam nila kung may sakit, yung inalagaan nila. Alam nila kung may problema, ang inalagaan nila. Siya ang mag-aruga sa kanila. At alam niya, ang mga tupa niya ay may nawawala. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ayaw niyang mawalay ang bawat sa atin. Ni isa na binigay ng Ama, ayaw niyang mawalay. Sinabi po sa Matthew chapter 5, 13-16, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay alisin at tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala itong kabuluhan. Bagos, tinapak-tapakan lang sa labas. Sa verse na ito, sinabi ng Panginoon, kino-compare tayo sa asin ng Panginoon. Na ito po ang asin na ito, para malasan ang pagkain, ay sinasama ito. Tayo po, we are like a salt. We are called to bring goodness and God's of love. Magdala to tayo ng pagmamahal sama. Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod ay nakatayo sa babaw ng isang burol at hindi matatag. Pagliwanag po natin na tayo ay anak ng Diyos. Ipakita na that we are living testimony to the people around us. Na mag-living testimony tayo, hindi katitusuran ang bawat isa. Dahil tayo po anak ng Diyos. Makita po natin sa pagsasalita natin, makita po sa gawa natin ang bawat isa. Na para tayong syudad na itaas ng bundok. Nakikita, itago may makikita ka rin. Ganon din ang ating pagtitiwala, ang pananampalataya natin sa Diyos. Verse 15, hindi nila sinisindihan ang ilaw at inilalagan
sa ilalim ng isang takalan, kundi ang talagang patungan at nagbigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang Diyos ayaw niyang itago ang pananampalataya niyo. I-show our faith. Ipakita natin sa mga tao. Kahit hindi po tayo makita lang ang ating mga ugali, ang ating, na maging living testimony na sabi ko muna sa bawat isa. Yung mga galaw natin, pagsasalita natin, alam nila sa mundong ito. In this verse, Jesus is telling us, let our good deeds shine out for all to see. This way, people will praise our Heavenly Father. It's like being a bright light in a dark room. Ang mga tupa ni Yesu Kristo, hindi po mapupulpil ang kanilang function kung dito lang sila. Hindi po pwede magpulpil. Kung ayaw nilang lumabas. Di ba? Kaya po, there is a sign. Says, come to me, all you are weary. Lumapit kayo sa akin. Lahat kayo nababigyan. Kung may mga problema ka, idulog mo sa Diyos. Kung may sakit ka, idulog mo sa Diyos. Kung marami kang problema sa financial, idulog mo sa Diyos. Ilapit mo yung puso sa Kanya. Dahil siya ang ating pastor. Hindi tayo pababayaan. Pangako niya yun. Pero tayo, pag nandoon problema, hindi mo lamang gagawin. Lumapit tayo sa Diyos. O dapat nang gawin. At sasamahan tayo. Di ba? May problema sa mga kapatid mo, ilapit natin sa Diyos. May problema ka sa kapitbahay mo, ilapit natin sa Diyos. Ito ang pangako niya sa atin. Dahil may Diyos na tayong lalapitan. Noong una, hindi. Makipag-away ka. Di ba? Pero dahil may Diyos tayo, meron tayong lalapitan. Itong mga pangako, hindi kagaya ng tao. Pag nangako ang Diyos, gagawin niya at gagawin niya. Hindi kagaya ng tao, pag sinabi niya, pagtapos na, nakalimutan na. Hindi niya gagawin kuminsan. Pero Diyos gagawin niya para lang sa mga tupa niya. Ano sabi sa Matthew 11:28? Next inside is another saying, go and go and make disciples to all nations. In Matthew 28:19. Jesus' disciples are called to make a difference in that world, in this world, by leading others to the door as well. And wherever they are, ilapit natin sa pintuan yung ating mga kakilala. No? Ang inutusan tayo ng Diyos, tinawag tayo, inutusan tayo. Kailangan sumunod tayo. Ayagan mo mabuting balita, tinanggap niya o hindi mo problema. Nasa Diyos na yon. Ang sinabi lang sa'yo, iyayagang mabuting balita. Pinakinggan niya man yung salita mo o hindi, nasa Diyos na yon. Hindi mo na part yun. Di ba tinawag tayo upang ihiyag mabuting balita? Huwag po kayong matakot pag anong mabuting balita. Inside and outside the fold, the shepherd's care and provision will not lack. Yung mga sumusunod, yung mga tunay na Kristiyano, yung provision ng Diyos, hindi mawawala yun. Araw-araw, nakatuon sa iyo ang Diyos. Hindi niya ayan mawala ng pera. Ako nga, dumating ako dito, no? Wala akong pera. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Pala every night, 3 o'clock in the morning, nananalangin ako. Pero
may mga taong inutusan niya para i-provide ang pangailangan ko. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Ito ang pinawa ko sa Diyos. Hindi siya nagaan sa Kanya. Tapos na po ako. Konklusyon na. Ito conclusion. Without a door, life is restricted. Jesus is the door. And who enter through it finds salvation and true abundant life. So enter through the door. Make faith, commitment to Jesus. Exit to the door. Don't stay in the comfort zone. Keeping it just for yourself. Introduce Jesus to others. They can enjoy salvation. Merry Christmas po. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat, kung may mga problema, lumapit po tayo sa Diyos. Mga sakit, ilapit po natin sa Diyos. Mga financial na problema, ilapit natin. Dahil siya po ang nag-aruga sa atin. Siya ang nagtitake care sa atin. Dahil siya ang ating pastor. Ang pangako niya po ang ating pangawakan. Maraming salamat, Ama, sa mga salita mo aming nadinig na nagmula po sa iyo. Nawa ito'y titimus ang puso ay may tansisipat upang may malakaran namin ang iyong kalabag. Maraming salamat, Ama, sa iyo po ang kapurihan. Pagsambad na kayo at pasalamat sa pangalan Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.